Nako, heto na mga kababayan, huli na ang buhaya. Attorney Vic Rodriguez, Supalpal, si Martin at Kimbo. Nako, yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan, eto muna. Pasadahan po muna natin itong si Representative Kiko Barsaga mga kababayan. Ito po Sabi po dito ni Representative Kiko Barsaga, 18.2 trillion highest debt in the history of the Philippines. Utang na lang talaga ang solusyon pag walang maisip na plano. Aray ko po, Pumapalo sa panibagong record high na 18.2 trillion pesos ang utang ng Pilipinas nitong Pebrero 2026 na umani ng batikos mula kay Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga dahil sa tila kawalan umano ng ibang solusyon sa problema ng bansa. Correct, di ba? Kita nyo lahat po, di ba? Lubog na lubog po sa utang ang Pilipinas. Pero ano ba? Pera kasi ang solusyon sa lahat ng problema ng Pilipinas ngayon Kaso nga lang, hindi kasama yung mga Pilipino sa pag-solve nila ng problema nila. Mga personal na problema siguro nila ang sinosolve nila gamit ang pera ng bayan. Tulad nilang po, ng impeachment against BP Sara. Yung iba dyan may mga personal na interest. Why they are going to impeach BP Sara? No? Gamit ang kaban ng bayan. Kasi balita nga natin, mayroon pong mga mali-malitang natatanggap. Diba? Mga personal kasi na mga problema mga personal na interest po ang kanilang sinosolve. Okay? Mga personal na problema ang kanilang sinosolve. Hindi po yung problema ng taong bayan. Okay? Yan mga karibin natin, 18.2 trillion na ang utang ng Pilipinas. Aray ko po. Palaki pa ng ano na to nangangalahati pa lang, okay? Ng kanyang termino si President Bongbong Marcos Jr., no? Mayroon pang buong 2 taon, no? Kasi hanggang 2028. So, aabot kaya ng ilang trilyon, no? Ang magiging utang ng Pilipinas pagkatapos ng termino ni President Bongbong Marcos Jr. 80.2 na no? Malamang pagkatapos po ng taong ito, pumalo na po yan sa 19 or 20 trillion, di ba? Ay, grabe yung utang Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito, resulta ng bagong Pilipinas, sabi po ni Chris, Sabi naman po ni Brother, mga loyalistang bangag, ano masasabi nyo sa utang ngayon? Tapos, wala namang naipagawang project. Ayan na, no? To see is to believe. Yun lang yun, diba? Malaki ang utang ng Pilipinas pero wala namang proyekto. Saan napunta? Di sa mga maleta, diba? Whether you like it or not, talagang napunta sa maleta. Diba? Based on sasabi po ni Saldico. Hindi lang po yung mga 18 Marines ang nagsasabi. Maging si Saldico. Okay? Sinasabi ni Saldico na talagang may mga deliveries. Okay? So ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below sa napakalaking utang ng mga Pilipino na umaabot na po sa 18.2 trillion at hindi natin alam kung saan nga ba napunta ang mga perang ito. Pero actually, alam naman talaga natin na napupunta lang ito sa mga politiko. Just comment down below mga karibin natin ang inyong opinion at eto, pasadahan na po natin yung video, pasok. Attorney Baligod sumabog matapos sabihin sa isang social media post na taong 2018 pa umano nakuha ang larawan ng maleta na ipinakita nito sa social media. Attorney Vic Rodriguez sinupalpal si Martin Romualdez at Stella Kimbo. Sumabog nga sa galit
at biglang binatikos ni Attorney Baligod, abogado ng 18 ex-Marines, matapos sabihin sa isang Facebook post na may nagsagawa umano ng isang forensic analysis at lumabas raw sa investigasyon nito na hindi umano totoo ang mga larawan na ipinakita nito na mismo ang 18 Marines ang may kuha. Hindi ito pinalagpas ni Attorney Baligod at agad niyang Pero alam nyo mga karibin natin, no? Bago pa man lumabas itong 18 Marines na ito, itong 18 ex-soldiers, bago pa po sila lumabas, yung taong bayan na parang may hint kung saan talaga napupunta. Okay, yung kaban ng bayan. Kasi noon pa man, okay, 'di ba? Sa impeachment pa lang ni Vice President Sara Duterte, yung mga congressman na tumanggap ng mga suhol o incentives, okay, sinasabi ng incentives, yung mga ayuda-ayuda, okay, alam na po ng taong bayan kung sino-sino po at saan na pupunta. Ngayon lang na kasi talagang nagkaroon talaga ng clarity, di ba? Nagkaroon ng clarity nung talagang nagsalita na si Saldico na may mga deliveries, di ba? Si Sergeant Orly Gutesa at ito pong mga sundalong ito, diyan lang po talaga na-confirm. Okay? Pero noon pa man, even without Attorney Baligod and these Marines and Saldico, may hinala na po ang taong bayan na napupunta lang sa mga politiko ang kaban ng bayan, di ba? question ang kredibilidad ng naturang claim, lalo na sa usapin ng digital forensic. Dagdag pa ni Attorney Baligod na may butas umano ang luhika ng nasabing analysis aniya paano makukuha ng isang metadata ng isang uploaded na larawan kung wala ka namang orihinal na file at mismong kagamitan na ginamit sa pagkuha nito. Saad pa ni Attorney Baligod na ganito umano nililin lang ang mga tao ng isang kasinungalingan. Samantala, binanata naman ni Attorney Vic Rodriguez sina Martin Romualdez at Stella Kimbo. Dahil sa kadahilanan na kahit hindi raw ito pumapasok sa Kongreso, ay patuloy itong nakakatanggap ng sahod. Nako Isa po. ito manong kalabisan dahil ang taong bayan mismo ang nagpapasahod sa kanya. Dagdag rin nito na dapat bigyan ng tax relief ang bawat manggagawa kaysa ibulsa nila ito at ipagbili ng mga magagarang bag na nakita naman natin kay Stella Kimbo na halos Grabe, no? Pag sila hindi pumasok, bayad, no? Pero pag tayong mga ordinary Pilipino hindi nakapasok sa trabaho, no? Nako. Hindi ka makakatanggap ng sahod mo. Normal naman 'yon. At malamang, 'di ba? Sa ibang pagkakataon ay masibak pa tayo sa ating trabaho, 'di ba? Pero itong mga ito, ang kakapal ng mga pagmumukha. Hindi na nga pumapasok mga kababayan, hindi na nga pumapasok sa opisina, okay? Patuloy sa pagsahod. Grabe. Diba? Ang kakapal, hindi lang ang bulsa ang kumakapal, pati rin ang kanilang mga pagmumukha. milyones ang halaga. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel ito at kung gusto mo ang balitang politika, please huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat ng mga video na ina-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Produksyon, isang engranding sarsuela na ang direktor ay si Bongbong Marcos at ang kanyang producer ay ang Malacanang. Pero ang pera po ay galing sa sambayan ng Pilipino. Inilibing na ang ICI, wala pa rin hong napapanagot. Nandiyan pa si Saldi, nandiyan pa si Martin, nandiyan pa si Adrian Bersamin, si Traiji Bolaybar, si Mina Pangandaman, si Manny Bonoan. Andyan pa ho sila eh. Namatay na yung ICI, yung komisyong binuo ni Bongbong para mag-imbestiga. Namatay na, laya pa yung mga taong dapat sanang managot. Diba? Akmang-akma. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo, gobyerno. Soli nyo yung mga mali-malitang ninakaw ninyo. Diba? Dahil Nagsauli na po Attorney Vic Rodriguez. Kaso lang, no? Yung sinauli po, no, ay millions lang. Okay? Correct if I'm wrong sa figure mga karabinate, ng sinauli po nandyan po sa 600 plus million, no? Ang tindi nga no?
billion po ang kanilang nakurakot. Pinasauli lang ng millions. Aba. Ito, naiisip ko, no? Baka ito na po yung ito po yung parang permission nila. Sige. Magnakaw na kayo lahat. Okay? Nakawin nyo na, magkurakot na kayo lahat. Basta magsauli lang kayo ng kaunti. Sa inyo na yung sobra. Diba? Parang pinapayagan po nila. Diba? Na mangurakot yung mga taong gobyerno. Basta magsauli lang ng kaunti. Ang kakapal naman ninyo. Sa receiving end po ang mga ordinaryong Pilipino. We have been at the receiving end for the longest time. And we have all witnessed kung gaano ang pagnanakaw, gaano katalamak, kagarapal, lantaran, ang kurakot at korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Mantakin ninyo, meron naman silang propaganda. Dito lang talaga ako nakakakita na nakuha pang magbakasyon. Magbabakasyon, Holy Week sa North. Sa North, ano bang may tinanong ko sa kaibigan ko, bakit kaya sa North? Kasi masarap mag-snorkeling doon. Snorkeling ang sinabi ko si Gloria si Gloria, snorkeling ang sinabi ko. It's more fun to do snorkeling in the North. Kaya pwede palang magbakasyon yung hindi nagtatrabaho. Kaya di ba pinuna, I'm not sure if it's true. Pakita ko lang yung ipinakita sa social media, yung pagpuna ni Toby Tiangco. Sa SMNI ito. Thank you, SMNI. May statement si Toby Tiangco, si Congressman ng Navotas, ibinigay niya sa SMNI. Hindi pumapasok si Martin Romualdez, pero present siya sa attendance. Yung sinasabi ko Dati, ito sa malakas nating argumento. Kung si Martin Romualdez, kongresista, pasahod nating mga taxpayer ito, huwag kayong hanga dito, empleyado natin ito. Lahat yan. Lahat ng nasa gobyerno ay pasahod ng taxpayers. No? Kung si Martin Romualdez, ayon kay Toby Tiangco, ay hindi pumapasok, pero present sa attendance, ano ibig sabihin nun? Nakukuha niya ng buong buo lahat ng kanyang benepisyo. Di ba kawalang hiyaan yan? Kaya nga di ba dapat tax-free sa sahod ng mga ordinaryong manggagawa, kahit na 6 na buwan. Bakit? Ito po, one of our biggest argument. Kung si Martin Romualdez, absent pero present, perfect attendance, buo niya nakukuha yung kanyang sahod at benepisyo. Saan ba galing yun? Sa buwis ninyo, sa buwis natin. Kaya tayo, pumuposisyon na dapat bigyan ng tax-free na sahod sa compensation sa inyong sahod, kahit man lang sa loob ng 6 na buwan, sunod-sunod. Alam ko na ang sasabihin na populist itong ating panukala, hindi practical at just lamang, nararapat na papanahon at base sa katarungan. Bakit? Ninanakaw lang yung pera natin Pinambibili lang ng mamahaling bag. Imagine mo yung bag nila, tanong mo si Stella Kimbo, ang bag niya milyon-milyon. 3 milyon, 4 na milyon, 7 milyon. Bahay na po yun, pangarap na po ng ordinaryong Pilipino yun Pero sa kanila, bag at relos lang. Magagarang sasakyan, mansyon. Diba? Yung pag-aaral ng kanilang mga anak sa ibang bansa. Tayo, ang hinihingi lang natin, bigyan nyo kami ng pagpahingahin nyo naman. Hayaan naman natin may uwi ng ordinaryong mamamayan yung kanilang pinaghirapan sa loob ng 1 buwan ng buo. Iuwi nila sa pamilya nila. Tanggalin na muna yung buwi sa sahod kahit sa loob ng 6 na buwan. Again, babalik tayo sa argumentong saan kukuha ng pantustos ang pamahalaan. Meron naman pong pera, nakita natin na napakayaman ng Pilipinas. Napakayaman ng Pilipinas. Ninanakaw lang. Nakita natin yung Maleta Gang dyan sa Kongreso. Kanya nakakatuwa na sa kabila ng walang kamatayan at walang kahihiyan na huwad na impeachment hearing nitong Committee on Injustice, meron pong nakabinbin pala na House Bill 6205 na akda ni Congressman Elijah Eli San Fernando na humingi ng income tax holiday on compensation.
pareho po yung aming direksyon, pareho po yung aming panukala. And before I made this as our topic today, inaral ko na rin po yung magiging counter-argument nila na hindi yan nararapat, hindi yan tama, paanong buwis. Ulitin ko I am aware of the lifeblood doctrine that taxes are the lifeblood of our economy. Ayan po yung nagpapatakbo sa ating pamahalaan. But as a matter of self-preservation ng mga ordinaryong Pilipino, we can always invoke that the government, the administration of Bongbong Marcos, who is guilty of stealing trillions of pesos from the Filipino people, they should not kill the hen that lays the golden egg. Proteksyon ang hinihingi natin kahit man lang sa pagkakaroon ng tax-free na sahod sa loob ng 6 na buwan. At most, para lang po makatulong naman ito sa inflation dito sa walang tigil at patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. So yan mga karabin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol dyan? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.